107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network. Pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports! Morning Edition! And now, here's your anchorman. Good morning! 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 Magandang umaga, Pilipinas! Good morning! Mabuhay, Pilipinas! Good morning! Umaga ngayon ng Lunes. Maaga pa itong sayawan natin, kabanderang buong Limenyo. Good morning! Umaga ngayon ng Lunes, mga kaibigan. September 21. September 21, 2020. Live po tayo napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan. Mula po dyan sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza. Mga kaibigan, yan po ay sa pamamagitan po ng ating mga Radyo Bandera News FM Relay Stations. Siyempre, hindi lang po yan. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa bayan po tayong napapanood sa Bandera News TV Channel 40. Mga kabandera, Channel 40. At sa bayan din po tayong napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa inyong mga cellphone, mga kaibigan, live din po tayo sa atin mga official Facebook account, Bandera News TV Philippines. I-type lang po ninyo Bandera News TV Philippines at sa Radyo Bandera Philippines. Yan yung ating mga official Facebook account, mga kabandera. Yan po yung ating mga official Facebook page na dapat po nating i-follow. Dapat po nating i-share sa ating mga kaibigan. Meron na po tayong 185,426 followers para po sa Bandera News TV Philippines. 425,739 sa atin hong Radyo Bandera Philippines account, mga kaibigan. Yan, sige ho, sumayaw lang ho tayo ng sumayaw. So mga kaibigan, ayan, okay na. May naririnig na ako kanina, wala eh. Wala akong naririnig kanina. Good morning! Okay, alas 5:04 ng umaga. Marami mo tayo mga pag-uusapan. Mainit na usapin ngayong morning, mga kaibigan. Kahapon mo, napakarami ng mga kaganapan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kaibigan, kung saan ilan sa mga dapat nating pag-usapan ngayong umaga. May naaresto kahapon na isang drug suspect, mga kaibigan, dyan po sa Puerto Princesa City International Airport. Mga kaibigan,
yung napapanood ninyo ngayon, yan, alas 8 kahapon ng umaga na magsagawa, mga kaibigan, ng random inspection o ano bang tawag dito? Inspection ho mula sa mga cargo na idinadaan sa mga x-ray machine. Ito ho kahon na nakikita ninyo mga kaibigan, ito ho ay isa sa mga natsambahan mga kaibigan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng PNP Aviation Group dyan ho sa airport, kung saan ay nakitaan mo ito ng white crystalline substances na pinaghihinalaan shabu doon ho sa loob ng box, mga kaibigan. Kaya hinold ho ito ng PIDEA mga kaibigan at binuksan sa harap mismo ng magkiklaim ng package na suspect na nakilala naman na si Nicole, Rebecca Nicole, mga kaibigan, yan yung kanyang pangalan. Actually kilala ko ito yung suspect, Rebecca Nicole. Nung binuksan ho mga kaibigan, kung makikita ninyo yung parang tetropak, tetropak ba ito o energy drink, yung loob ho ng Milo na yan na maliit na nakikita ninyo, nandyan ho nakalagay yung 11 plastic transparent sachet na naglalaman ho ng shabu mga kaibigan. Tingnan ho ninyo ng maigi. Diyan ho nakalagay sa loob ng Milo na yan, energy drink. Ang dami-daming laman ng yung energy drink pa talaga yung napili. Pambigay, talagang nagbibigay ng boost, nagbo-boost ng energy ito So, yan ho, yung laman niyan, 11 plastic transparent sachet. May mga pangalan pa ho na nadadrag. Hindi na muna natin papangalanan mga kaibigan. May mga nadadrag na pangalan, yung naarestong suspect na di umano ay inutusan lang siya ng isang miyembro umano ng Philippine Marines. Mga kaibigan, may pangalan tayo, may binigay siyang pangalan, pero hindi natin babanggitin muna. At sa ano na to, sa kasong ito, mamaya ho alas 6 ng umaga sa programa ni Kaloy at ni Kabanderang Gerald Gales, makakapanayam ho natin si Captain Orchie Bobis matapos hong magpaunlak ng panayam kaugnay ho sa pagkakasangkot ng pangalan ng isang kawani ng Philippine Marines na di umano'y nagpadala o nag-utos na i-claim yung package. Mga kaibigan, uso rin kasi ngayon yung mga name dropping tignan natin kung ano yung magiging side, magiging panig ng Philippine Marines. Pero kung sakali man na mapatunayan, alam naman nating lahat na hindi ito ikukonsente ng pamunuan ng Philippine Marines dito ho sa lalawigan ng Palawan. Pero respeto natin itong mga kasundaluhan natin, mga kabandera. Mataas yung respeto natin sa mga ito. Kaya syempre, tignan natin kung ano yung lalabas sa resulta ng investigasyon o resulta, mga kaibigan. Kasi medyo mahirap yung mga ganitong kaso. Mahirap na i-justify. Maliban na lang kung kompleto yung ebidensya mo, yung cellphone number, magkausap kayo, talagang may transaction kayo, mga kaibigan, talagang inutusan ka na. Tignan natin kung ano yung magiging panig, kung ano yung magiging pahayag ng Philippine Marines matapos na maisama yung pangalan ng isang miyembro na kanilang miyembro, mga kaibigan, dyan po sa kasong ito. Hindi lang po yan. Ito po yung ilang mga pag-uusapan natin ngayong morning. Nakapagtalaho ng isang panibagong local transmission dito ho sa Puerto Princesa, mga kaibigan. Ang City Incident Management Team nagkumpirma, si Doc din pa lang mga kabandera, matapos na magpositibo yung isang empleyado o yung isang taga Barangay Inagawan Sub, mga kaibigan. May mga lumalabas na report na di umano ay nakatira ito sa loob mismo ng Inagawan Sub
at posible nang magkaroon ng lockdown doon sa Inagawan Sub-Colony. Mga kaibigan, hindi barangay Inagawan para lang sa inyong pandinig. Hindi mo barangay Inagawan yung sinasabi namin. Barangay Inagawan Sub-Colony, mga kaibigan. Galing tayo dito kahapon. Naghanap sana tayo ng makakausap, makakapanayam para makumpirma. Ang problema, hindi nga tayo makapasok. Bawal daw muna. O, di, ano pa bang ibig sabihin nun, mga kaibigan? Tignan natin, dahil yung barangay, sa barangay Iwahig naman, yung kolonya po dito, ay naniniwala ako parang lockdown na ito mga nakaraan pa ito, kaya hindi nga makapagdalaw, mga kaibigan, walang dalaw. Ito, tignan natin sa Inagawan Sub, ano naman ito? Yung magiging panig ni Super Libita, Libby Evangelista, mga kaibigan. Puntahan natin yung ilang mga balita mula dito sa ating mga munisipyo ng lalawigan. Mga kaibigan, si Kabanderang Kaiser Gomez, naka-standby ho sa bayan ng Quezon. Meron hong isang lalaki dyan sa bayan ng Quezon, binaril, patay. Sa detalye ng balita, Kabanderang Kaiser Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Umaga, Kabanderang Paul, patay ang 34 anyos na lalaki matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect dito sa bayan ng Quezon. Nangyari ang insidente sa Manuel L. Quezon Street, corner of Will Street, Poblacion, bandang alas 9 kahapon ng gabi. Ang biktima ay kinilalang si Rolando Bornaflor Guiñares, laborer ng NCCC Lumberyard at residente ng Sitio Taglumut, barangay Pinaglabanan. Sa investigasyong ikinasa ng PNP, pagbaba pa lang ng biktima sa kanyang motor para bumili sana ng barbecue malingid sa kanyang kaalaman na sinundan siya ng suspect at sa hindi malamang kadahilanan ng baril nito sa kanyang ulo gamit ang isang kalibre 45 dahilan ng agarang kamatayan ni Guiñares. Kaugnay niyan sa ngayon patuloy ang ikinakasang investigasyon ng PNP sa insidente para sa posibleng pagkahuli ng nasabing suspect. Yan yung report mo rito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Morning, Kabanderang Kaiser. Magandang umaga, Kabandera Paul. Oo, itong suspect na ito ay lehitimong residente sa bayan ng Quezon, Kabanderang Kaiser. Ayon sa episode ng PNP Kabanderang Falls, pakikipag-unayang ng news team, posibleng hindi taga-munisipyo ng Quezon yung suspect dahil merong tumatayong witness din dito sa insidente Kabanderang Fall, partikular na yung nabilhan ng barbecue nitong biktima. At ayon nga sa kanila, posibleng hindi taga dito dahil hindi nila kilala itong suspect Kabanderang Fall. Suspect o yung biktima? Yung suspect yung hindi taga dito, yung biktima taga-barangay naninirahan ngayon sa barangay Pinaglabanan itong si Guiñares Kabanderang Fall. Ito yung biktima. Yung suspect bumili pa ng barbecue bago mangyari yung krimen. Yung biktima Kabanderang Fall ang bumili ng barbecue at sinundan ito ng suspect. Ayun, malinaw. Oo, kasi nakita ng nagtitinda, di ba, ng may-ari ng barbecuehan, yung suspect na hindi pamilyar. Tama, kaya nasabi nga na ito ay hindi taga-bayan ng Quezon. Tama, Kabanderang Paul, dahil nakita niyang sinundan itong biktima ng suspect. Yung biktima, taga dito sa Quezon. Itong suspect nga, yung hindi taga dito sa munisipyo, Kabanderang Paul. Okay, so ano ang initial na investigasyon ng PNP sa suspect na ito? Sa mga nakatakas di ba, Kabanderang Kaiser? Tama. Hanggang ngayon, wala pa. Oo. Sa ngayon, Kabanderang Paul, hindi pa alam ng mga otoridad kung ano talaga yung dahilan nitong pamamaril ng suspect dahil ayon din niya sa mga kasama nito sa trabaho, walang kaaway ito
walang kaaway itong biktima, kaya palaisipan pa rin ngayon ng otoridad kung ano talaga yung dahilan nitong pamamaril patay dito sa biktima, Kabanderang Paul. Oo. Siguro baka merong mga follow-up na update dito, Kabanderang Kaiser, kasi siyempre yung cellphone nitong biktima, malamang nasa kamay na rin ng PNP. Baka mamaya may mga transactions doon na kaaway o kauwi. Anyway, tignan natin, wag natin pangunahan yung magiging resulta ng investigasyon ng PNP. Pero follow-up na lang siguro natin, Kabanderang Kaiser. Baka merong welcome development sa kasong ito. Kopya, Kabanderang Paul, kahapon din niya pinatawag na rin, inimitahan na rin yung mga huling nakasama nitong biktima sa pila ng PNP para sa patuloy na investigasyon dito sa insidente, Kabanderang Paul. Bigay tayo ng mga huling update, kaganapan, kaugnay dyan sa nangyaring shooting incident dito sa munisipyo ng Quezon, Kabanderang Paul. Oo, kumusta pala yung mga naapektuhan ng bagyong Leon nakaraan ng linggo, Kabanderang Kaiser? Yung mga agrikultura natin dyan, marami bang naapektuhan? Oo, halos yung mga natin, Kabanderang Paul, yung mga barangay na binabantayan natin, 5 barangay halos yan, puro may mga basakan, lahat yan halos apektado ng pagpa dahil dapa talaga yung kanilang mga palayan, Kabanderang Paul. Pagka ganun bang dapa, wala na yun, hindi na yun mapapakinabangan, Kabanderang Kaiser? Ayon sa mga magsasaka, kahit nagapasin, medyo pahirapan. Ang nangyayari dyan, yung parang, Kabanderang Paul, apak-apakan na lang daw sa sako para lang mapakinabangan kahit paano yung mga palay. Aapak-apakan sa loob ng sako. So, ibig sabihin, haharbisin na nila yan kahit hindi pa oras. Tama, Kabanderang Paul. Pero yung karamihan naman din talaga, anihan na ngayon dito sa munisipyo ng Quezon. So, hinog na rin yung mga palay. Nga lang, may halos lahat talaga iapektado dahil yung ibang palay, Kabanderang Paul, talaga lumubog na sa putik. Kaya hindi na talaga rin mapapakinabangan. Ayun, sayang naman, maraming naapektuhan, Well, anyway, maraming salamat sa balita at sa update, Kabanderang Kaiser, mula dyan sa bayan ng Quezon. Maraming salamat, Kabanderang Paul. Yung mga uling update dito sa Quezon, Kaiser Gomez. Magandang umaga. Bandera Live Report. Si Kabanderang Kaiser Gomez live mula dyan sa bayan ng Quezon, mga kaibigan. So, ilang mga talaga naman, mga basakan yung naapektuhan, mga magsasaka, kaugnay ho sa nakalipas na bagyong Leon, dyan ho sa bayan ng Quezon. Mga kaibigan, etong bayan ng Quezon, yung ilan talaga sa mga pinakabinabantayan, Nara, Quezon, dahil nga sa may mga barangay talagang malalalim, na talagang bahain, mga kaibigan. Maliban sa ilang mga barangay naman na naapektuhan sa bayan ng Nara, actually meron din mga barangay sa Puerto Princesa pero hindi na ganun karami, mga kaibigan. At kung magbahaman dito, napakabilis din ang paghupa ng tubig, mga kabandera. Puntahan natin yung bayan ng Brooks Point. Naka-standby si Kabandera Lorides sa ilang katutubong Palawan sa Barangay Maasin, hinikayat ng punong barangay o punong bayan na bibigyan ng handicraft training sa bayan mo ng Brooks Point. Sa detalye ng balita, Kabanderang Lorides, ibandera mo. Bandera Live Report. Ilang katutubong Palawan na hinikayat ng punong bayan na umaten sa ilulunsad na handicraft training sa Sitio Mararag, Barangay Maasin sa bayan ng Brooks Point sa nakalat ng news team kamakailan. Pinulong ng alkalde ang ilang personalidad na kababayang katutubo sa pangunan ni Panglima Nicanor Mendok para sa gagawing training sa paggawa ng basket na yari sa Yantok. Bibigyan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang nasabing grupo ng kaalaman at hanap buhay ng sa ganun ay ramdam nila ang pagpapahalaga umano ng gobyerno. Samantala, sa gagawing training ay agad namang pinasasalamatan ng grupo dahil maliban sa kanilang pagkain sa loob ng isang linggong training ay sagot na ng pamahalaan lokal sa pamumuno ni Mayor Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano ang mga materialis na gagamitin. Mula sa Radio Bandera, Broxwell, Roya Sandides, para sa pinakalispita sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Lorides, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan ng Brooks Point.
magandang ano ito, yung proyektong ito kung sakasakali man dahil yung ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na katutubo, panahon na rin dapat siguro para magkaroon tayo ng mga maliban sa mga katulad nito, programa ng bayan. Matututo tayong gumawa ng mga handicrafts, duyan, basket, maliban dyan yung ibang mga kapatid nating katutubo, mga kaibigan, natututo na rin ng mga trabaho sa kapatagan. Yan yung ilan sa kanilang mga kahilingan kapag may mga nakakapanayam tayo, mga miyembro ng katutubo, gusto rin nilang magtrabaho sa bayan, sa kapatagan. Kaya nais din nilang matuto ng iba't ibang mga trabaho, mga kaibigan, sa baba po ng kabundukan. Si Kabanderang Japet Bisaka, mga kaibigan, live. Ito, mauna muna, line number 2, Spark Sasi. Mga kaibigan, sa bayan po ng Nara, maki-update tayo, mga kabandera, dyan po sa aksidenteng nangyari, kung saan kinasangkutan ng police mobile ng sa bayan ho ng Aborlan, yung isang police mobile at saka yung isang 4 wheels SUV na nakabanggaan ito. Mga kaibigan, Kabandera Spark Sasi, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul, at good morning na rin sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy nga na nagpapataling ang mga biktimang sakay ng dalawang bihikulong nakabanggaan o nagkabanggaan noong araw ng Sabado sa bayan ng Aborlan na kinasasangkutan ng isang pribadong sasakyan at patrol car ng Aborlan PNP. Kung matatandaan, kapuwasak ang unahang bahagi ng dalawang bihikulong kinabibilangan ng isang Suzuki Vitara kulay pula at isang Mahindra Patrol car kulay puti matapos magkabanggaan sa kaba ng National Highway, Barangay Iran, Aborlan, Palawan, pasado alas 5 ng hapon noong araw ng Sabado. Lumalabas sa investigasyon ng Aborlan PNP, galing lungsod ng Puerto Princesa patungong bayan ng Nara ang naturang Suzuki Vitara namin naman yun ni Matil Sarusad Crisosto, 26 anyos, residente ng Barangay Estrella Village, Nara, Palawan. Samantalang galing naman ng Barangay Ramon Magsaysay, Aborlan, Palawan, ang Mahindra PNP Patrol Car para rumisponde rin sa isang aksidente. Namin naman yun ni Police Sergeant Antonio Miguel Paduga, 90 anyos, kasama isa pang miyembro ng PNP na si Police Master Sergeant T.D. Magallanes, 45 anyos ito, kapwa mga residente ng Aborlan, Palawan, kapwa rin naka-assign sa Aborlan PNP. Paliwanag na driver na Vitara, bigla umalong nahulog sa gutter ang kanang gulong ng kanyang sasakyan nang bawiin ito ang manibela pakaliwa. Nasubra nito kaya kinain nito ang kabilang linya ng PNP Patrol Car na nooy pasalubong dahilan para magkasalpukan ang dalawang sasakyan na nagresulta ng pagkadisgrasya ng mga biktima. Tapos ugatang sinugod sa Aborlan PNP ang mga ito at kapo ngayon naka-impound din sa Aborlan PNP o Aborlan Municipal Police Station ang dalawang bihikulong involved sa aksidente na nagtamulang di patukoy na halaga ng pinsala. Yan mulang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Spark Sasi para sa pinaka-respeto sa news in Current Affairs sa Bandera News, Philippines. Good morning, Kabandera Spark. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Yung mga sakay na miyembro ng PNP nagpapagaling pa lang hanggang sa ngayon, pero okay naman sila, walang malubhang pinsala, Kabanderang Spark. Tama dyan, Kabanderang Paul, ayun na rin sa pagpagnayan natin kay Police Major Nick Locondi ng Aborlan PNP. Nasa maayos na rin na kalagayan yung kanyang mga tao ngayon matapos na magtamo ng mga injury sa iba't ibang bahagi ng katawan, subalit wala namang naitala dito nga nasawi at napuruhan talaga doon sa turang aksidente. Oo. Sa kabilang panig, kumusta naman yung wala bang naiulat dyan sa PNP? Kaugnay dito sa pulang Vitara na ito. Yung driver, okay naman ito nung dinala sa pagamutan. Ang tama ka dyan, Kabanderang Paul, okay rin naman at inaalam din nga natin kung nakainom, subalit wala naman na-report na nakainom ba, bakit nahulog yung kanyang gulong sa gutter o nasubrahan siguro. Dahil sabi ng parang nababanggitin natin ng kuya na parang nag-over shot doon yung driver ng Vitara na ito dahil nahulog sa gutter, pakurbata muna bago ito nakatalpukan
yung patrol car na PNP Aboylan Kabandiran po. Oo, nangyari na yan sa akin, may kukwento lang ako, maiksing-maiksi. Nangyari yan sa akin, nahulog din yung right side ng gulong ko. Ang dahilan nun, Kabanderang Spark, dumampot ako ng cellphone. Pagtingin ko sa harap, nahulog na yung gulong ko sa pero nabawi ko. Well, anyway, may iba-iba sigurong dahilan. Baka mamaya, yung iba may kakwentuhan, lumingon sa likod, may mga ganon. Kaya nahuhulog yung mga gulong sa kanan. Talaga, madalas nangyayari yan sa mga may mga ginagawa sa loob. Katulad nga nung ginawa ko, mali yun. Dumampot ako ng cellphone, tapos paglingon ko sa kalsada, yun, may kurbada, medyo bahaging kurbada na, nahulog yung gulong ko ngayon sa likod, Kabanderang Spark. Oo, kaya nga sabi ni Major Conde, dapat naman nagmamaniho ay dobling ingat din at focus lang sa Manibela. Kasi nga, yung PNP Aboylan, medyo nag-aapura rin ito dahil may responde rin nga. Ito ang problema, yung kanilang, akala ba naman nila na biglang kakainin yung kanilang linya, itong kanilang kasalubong. Kaya ngayon, sa talpukan yan, talaga matinding damage din yung inabot ng dalawang sasakyan, Kabanderang Paul. Okay, sige. Maraming salamat, Kabanderang Spike. Well, anyway, siguro may pag-uusap na rin kung paano yung arrangement para maipagawa itong patrol car dahil kailangan ito ng PNP. Maraming salamat, Kabanderang Spike. Maraming salamat, Kabanderang Paul, at magandang umaga. Balik sa inyo. Bandera Live Report. Sa mga kaibigan, yan po yung nangyaring disgrasya sa may bayan mo ng Aburlan. Patrol car at saka isang SUV, private car, mga kaibigan. Magandang umaga muna kay Guaps Zeta. Ano ba kasi mga alias ito, mga kaibigan? Magandang umaga sa mga nanonood kay Mama MC4, isa pa to yung nanay ko may MC4 pa Nelita Henderson, Gomer de Bandina, Bernardo Joseph, magandang umaga po sa inyo. Si Long Brain, John Chris Omega, si Wayne Magdaya, Ohio Gozaimasu, si Tits Saguno, magandang umaga. Adelfa Lestino Bautista, Nel Chavez, yan ho, yung mga nanonood sa atin ngayon. Para sa inyong share, mga kaibigan, para sa inyong ambag, pakishare mo yung atin hong live streaming. O yun, si Big Husos, humabol pa. Hahabol din ako, pakishare din ito, Kabanderang Big Husos. Dennis Joy, Daniel John Mams, at saka si Princess August TV. Ayan ho, mga kaibigan, Michael Taiko. Puntahan natin yung bayan po ng Taytay. Yung mga balita ni Kabanderang Leo Madle. Mga kaibigan, isang wanted person huli sa bayan ng Taytay. Detalye ng balita, Kabanderang Leo Madle. Ibandera mo dong! Bandera Live Report. Umaga sa iyo, Kabanderang Paul. Isang wanted person ang nahuli ng mga otoridad sa pangunguna ni Police Lieutenant Mark Anthony Encarnacion, Deputy Chief of Police ng Taytay Municipal Police Station, Taytay, Palawan. Ayon sa impormasyon na pinarating sa news team, ang nasabing wanted person ay may kasong acts of lascivious o may criminal case number 2644 o pang-iipo, pangahawak sa masilang bahagi ng katawan ng isang tao, partikular ng mga kababaihan. Ang nababanggit na suspect ay huli sa Barangay Pamansulon sa bayan ng Taytay, dakong alas 10:30 ng gabi, taong kasalukuyan. Samantala, ang nasabing individual ay kasalukuyan sa MPS Taytay para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umadli, para sa pinaka-hospital sa News and Carnivores, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Leo Madle, live mula po dyan sa bayan po ng Taytay. Good morning muna kay sino to? Nora Sara Valenzuela, Edna Montargo, Los Biminda Valera, Angel Gakayan, Guap Seta, ayan, Princess August TV from Kuwait watching. Maraming salamat sa mga nakatutok, mga nanonood. Yung mga taga-bayan po ng Aburlan, magandang umaga po sa inyo dyan, lalo sa Barangay Aprawan.
yung mga kabarangay natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig at panonood mga kaibigan. Alas 5:28 ng umaga, mamayang konti, tulad ng nabanggit natin, balikan lang natin yung isyong ito kasi iba ito sa lahat ng klase ng mga drugs operation nito mga nakalipas na buwan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil ito, galing sa ibang lugar, galing ng Maynila, ipinasok dito sa Palawan. Sa kabila ho ng paghihigpit ng ating hong mga otoridad dito ho sa Puerto Princesa, na ipapalusot pa rin, nakakalungkot yung ganitong mga transaksyon. Talagang pinipilit pa rin nilang makalusot, mga kaibigan. Kaya katulad nito, matapos mangyari kahapon yung random inspection ng PIDEA, mas dodoble ngayon yung kanilang mga item na i-inspeksyonin. Magkakaroon ng pagbabago sa pamunuan ng airport, lalo ito wake up call. Panibago dahil nasa ilalim pa tayo ng pandemya. Yung mga tao nga hindi nga makarating dito na gustong umuwi. Ito pa kaya mga shabu na ito nakakalusot dito, mga kaibigan. Sa mga nagkatanggap ng cargo, yung mga nagre-receive, yung mga pinapasok dito, sana naman dyan sa kamay nilaan, higpitan naman ninyo yung pag-i-inspeksyon, mga kabandera, sa mga items na katulad nito. Makimot tsokolate, tapos may mga pudgy bar, may mga energy drink. Ang dami namang ganyan dito. Ayan may mga biskwit pa. Ang daming ganyan dito Ipapadeliver mo pa kamahal-mahal. Gano pang charge niyan? Ilang araw pa yung magdating dito. Yung mga ganong bagay nakakapagduda yan kaya hindi mo rin masisisi yung mga operatiba natin kung ano yung mga kanilang ipina-priority na tignan sa mga x-ray machines, mga kaibigan. Inaakala siguro ng iba makakalusot. Ayan, nangyari. Nahuli, mga kabandera. Mga nanonood sa atin, si Bungo? Bungo. Good morning, sabi ni Bungo. Watching from, watching doon ang programa natin. Si Princess, ayun, magandang umaga, nakadalawa ka na. Violet Patigayon, Elizabeth Ambrosio Makasinag, Nora Sara Valenzuela, magandang umaga. Tagkawayan, Quezon, magandang umaga po sa inyo dyan sa mga taga-Tagkawayan, Quezon. Okay, so wala naman nakaligtas yata, na shoutout naman lahat para sa unang batch, mga kaibigan. Alas 5:31 ng umaga, oras, hatid pa rin sa atin ng Nature's Medics. Para sa libreng check-up at libreng konsultasyon, mga kaibigan, puntahan lang natin yung atin hong punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Nature's Medics, mga kaibigan, hanapin nyo lang po si Doc Glenn Sanico para ma-avail ang libreng check-up at libreng konsultasyon. Magsuot ng face mask at magsuot ng face shield para makapasok po tayo, mga kabandera. Magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports Morning. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25.
Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. Oh no! X500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung
maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. TJX 500. TJX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. TJX 500. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan. Alas 5:40 ng umaga mga kabandera. Oras hatid pa rin po sa atin ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa pagkalap po ng ating mga balita. Mga reports mula po sa labas ng himpilan. Mga kaibigan, puntahan natin yung bayan po ng Rizal. Naka-standby si Kabanderang J. Gamelo live para sa mga update po at mga balita mula po dyan sa kanilang bayan. Yung isang LSI na naitala ng MHO Rizal na nagpositibo sa COVID-19, nagtapos na raw ng 14 na araw na quarantine day period. Sa detalye ng balita, Kabanderang J. Gamelo, ibandera mo. Tuluyan ang gumaling at nakaway sa pamilya nito ang isang LSI na nagpositibo sa COVID-19 na na-quarantine sa Puerto Princesa City na residente dito ng bayan ng Rizal. Ito ay kinumpirma ni Acting Municipal Health Officer Ruchel Labrera sa kanilang ng Radyo Bandera Rizal. Ayon kay Labrera, kapiling na nito ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat din si Labrera sa kooperasyon ng oras na ibinigay nito habang nasa isolation facility ito ng Puerto Princesa. Patuloy din naman ang nakikiusap si Labrera sa mga residente na patuloy na sundin ang mga health protocols upang maiwasan ang lokal na pagkahawa. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbaho Danilo para sa pinaka-respetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Good morning! Maraming salamat Kabanderang J. Gamelo live mula po sa bayan po ng Rizal. Magandang umaga kay Mercedes Guangco Tibar. Good morning, watching from Jacana, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Maraming salamat po. Si Judas Luna Escariote, magandang umaga po. Si Sheriff Fox pala to. Si Vanny Rose Amoroto Bugos, magandang umaga, watching from Barangay Abungan. Silvestre Sarmiento, watching from Kadahog, Lauan Antique. Si Vic Palibino from General Santos. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa panonood at pagkikinig sa atin hong impilan, mga kaibigan, sa Radyo Bandera. Puntahan natin yung bayan po ng Corona, ka-standby na si Kabanderang Glo Bernabe Arguelas, mga kaibigan. Yung 14 days
Lockdown ng 7 critical zone na barangay magtatapos ngayong madaling araw. September 22, kanina ito. Mga kaibigan, announcement po yan ng Coron PIO. Ikinatuwa naman ng mga taga-Coron. Sa detalye ng balita, Kabanderang Glo Arguelles, ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Good morning, Limarota. Good morning, Lalawigan ng Palawan, Calamianes, Cubao Islands, sa Palawan, Del Norte. Ikinatuwa ng mga Coronians ang transformasyon mula sa Coron Public Information Office na nagtatapos ang lockdown 12:01 mamayang gabi, September ating gabi, no? September 22, 2020, ngayon ay September 21. So may isang araw pa kami at bukas pagising ng aming mga kababayan, Kabanderang Paul, araw ng Martes, ay malaya na kami mula sa 14 days na isinailalim kami sa Enhanced Community Quarantine at isinailalim din kami sa critical zone. Samantala, 30 na lamang ang nasa isolation facilities ng bayan ng Coron na nag-positive sa isinagawang confirmatory test ng ospital ng Palawan. Pero 3 ang nasa ospital na merong na COVID positive. So all in all, meron kaming 33. Nakalayo na kahapon at nakalabas na sa isolation facilities ang isang 63 years old na fighter na residente ng Barangay Poblacion 1 at isang 60 years old naman na lalaki na residente ng Barangay Poblacion 2. Tumailalim sila sa 21 days na sa isolation facilities sa ospital na sa Pulian Sanitarium and General Hospital. Pero, Kabanderang Paul, meron kaming 2 new cases, isang 55 years old mula sa Poblacion 3, Coron, at isang 47 years mula naman sa Poblacion 2. Parehong contact ng mga naunang kasong may ulat na nag-positive at naka-admit sila ngayon sa Pulian Sanitarium and General Hospital. So, pangkalahatan, meron kaming 33 na nasa isolation facilities ng Coron, ng Coron at 3 ang nasa isolation ng Pulian Sanitarium and General Hospital. Pero katulad ng sinasabi ni Mayor Marjo, controllable, manageable ang mga sitwasyon ito dahil matagal na silang nasa isolation facilities o nasa quarantine facilities bago lumabas yung confirmatory test ng isinagawang swab test sa kanila. So, doon sa aming mga kababayan, napapasalamat sila sa interagency task force ng bayan ng Coron dahil hindi na na-extend yung 14 days na ECQ at pagiging critical zone ng 7 barangay dito sa bayan ng Coron. Pero, meron mga nasa segmental isolation o lockdown sa barangay ng Guadalupe at sa barangay ng Bintuan. So, yan ang updated information na Kabanderang Paul mula dito sa bayan ng Coron. Stay healthy, stay safe. Hugo na Begualias para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat, Kabanderang Glo Arguelles. Live mula po dyan sa bayan ng Coron. Mga kaibigan, puntahan natin yung bayan po ng Rojas. Naka-standby si Kabanderang Japet Disaka para sa mga balita. Kabanderang Japet, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabandera na Paul. Arestado ng PNP ang isang 20 anyos na lalaki sa barangay ni Barbacan sa bayan ng Rojas dahil sa kasong reckless imprudence resulting to homicide sa ilalim ng criminal case number 3723. Nilaya itong si alias Veriel Aquino, walang asawa at residente ng sabing lugar. Naresto ang suspect ng tropa ni Police Major Annalyn Palma at sa bisa ng arrest warrant na emission ni Honorable Judge Soronilo Beronio ng Municipal Circuit Trial Court. Sa ngayon ang suspect ay nasa pangalaga ng mga otoridad at himas rehas na sa pihitan ng Rojas PNP. Samantala, may nirekomenda namang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 60,000 piso para sa pansamantala nitong kalayaan mula sa Radyo Bandera Rojas. Japet Isaka para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Good morning. Maraming salamat kay Bandera Japet Disaka. Live mga kaibigan, alas 5:48 ng umaga. Magandang umaga muna kay Laini Barrios Dancil. Watching from Malcampo. Saan ba itong Malcampo? Si Mayet Lacson na nanonood. Maraming salamat sa pagtutok mga kaibigan.
Good morning din kay, ano to? Ayun, ang gulo ng mga pangalan kasi, iba-iba, baraliktad eh. Joy Mulate Lopez, magandang umaga. Puntahan natin yung si Kabandarang Bing Bataga, live mga kaibigan, mula sa labas ng Himpilan. Kabandarang Bing, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga sa Bandera Paul at magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan. Huli ng Mendoza Police Station ang siyam na individual matapos na ito'y maaktuhang nagsusugal gamit ang baraha noong araw ng Biyernes sa barangay Bagong Sikat dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon, ang mga siyam na individual ay pansamantalang nakakustodiya sa Mendoza PNP para sa kakulang disposisyon samantala. Wala namang naiulat o naitala sa naturang istasyon na nagkaroon ng anumang mga insidente ng karahasan sa buong magdamag at naging mapayapa naman ang buong lungsod ng Puerto Princesa. Yan lamang ilang mga ganapan mula dito sa labas ng Himpilan, Bing Bataga para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Kabandarang Bing Bataga. Live mula po sa labas ng Himpilan. Yan, yung mga nagsusugal, sige. Mga wala pa rin kadala-dala. Mga kaibigan, nilabag nyo na ho yung social distancing. Nagsugal pa talaga kayo. Alas 5:50 ng morning, mga kaibigan. Yan ho yung naging kalipunan ng ating pagbabalita ngayong umaga po ng Lunes, September 21, 2020. Mga kaibigan, mula po yan sa bayan ng Coron hanggang Batarasa, lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga balitang nakala po natin, maraming salamat pa rin siyempre sa buong pwersa ng bumubuo ng Bandera News TV Philippines Incorporated, mga kaibigan. Si Kabandarang Bong Limenyo at si Kabandarang Ken Dancil sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabandarang Michelle Orindain, station manager Louie La Rosa, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita. Huwag po kayong alis, stay tuned. Abangan ninyo ang kasunod na programa, Bandera Balita ngayon, kasama si Louie La Rosa at Kabandarang Gerald Gales. Magandang umaga mga kaibigan, mapagpalang araw sa ating lahat. Kung inyong Kabandera Paul Henderson, Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7 Radyo Bandera Iwawagayway.